Hi guys, good morning sa inyong lahat. So, it's 2 a.m. again in the morning, no? So, meron tayong i-discuss, no? Mga konting bagay. Nakita natin na yung Road to Ferrari nila na account is nag-close na, no? Pero bago ang lahat, kanina ko pa to tinatry. Tinitingnan ko talaga eh. Legit, no? Legit kamukha ko nga. Ang galing. Ang kulit. Gumamit pa ng troll. Ayun ako. Ay, ewan ko sa inyo. Ay. Sige. So, ano ba? Dito muna. Ano to? Ayan. So, ito yung pinost ko kanina. 7 hours ago. And, meron nag-comment na hinintay ka lang pala mag-cut loss para umangat. Nakinis pa, no? Kasi sakto pag cut loss nila, biglang nag-pullback yung GU. Maybe, but it doesn't matter. What matter is the money of the people as long as they're safe. So, big words na naman, no? So, ang galing talaga, nakakabilib. Parang walang sunugan na nangyari, oh. Galing. So, kung newbie ka, pagka ganito yung mga mababasa mo na comments, bibilib ka talaga. Nakakabilib. Ay, nako. Road to Ferrari. Nag-cutlass na sila. Ayan, nag-cutlass na sila. 100% na yung equity. No? Ay, nako. Ano tong isa dito? Okay. So, eto, sino ba nag-send sa akin ito? Basta meron nag-send. So, sinend niya yung ginawa kong video, screenshot, no? So, naglabas na po ng FX book si Wag Forex, ano masasabi niya. So, ito yung sagot niya. Lakihan lang natin. Natuwa ako sa sagot niya dito eh. So, sa mga hindi po nakakalam, etong panampal port na screenshot, nasa video yan, yung pinost ko recently, bago tong video na to. So, tingnan nyo na lang, no, na naka-breakdown yan doon. So, eto, sige, buksan na lang natin. I-refresh ko, no? Refresh natin. Para hindi masabi na HTML edited, no? Or inspect element, no? Kasi yun madalas ang ginagawa ng iba eh. So, account ko po yan, no? Account ko yan. Okay? Yan. So, na-refresh na ba natin? Okay, na-refresh na natin. So, ito, it's a $30 bonus only, no, of this broker. Tatakpan ko yung broker, no, kasi nga hindi ako nagsasuggest ng any broker. Wala akong dinadalang brand na broker, no. So, alam niyo na kung bakit, no, para hindi BS pagka meron akong tinitira na broker, no, hindi siya bias kasi meron akong dinadala na brand. So, wala akong dinadalang brand, wala akong dinadrop na Ivy Link. Relax lang kayo. Okay. So, eto yun. So, yung $30, nag-start yan November 8. So, sakto ngayong araw, it's 28. So, it's 20 days. It's 20 days, no? So, umabot na siya ng 5,844. So, ito yung tinitira niya dito. Believe ako kasi meron pa siyang guts na mag-comment about this one, no? Tingnan natin. So, ang sinasabi niya dito, brother, November 2024. Okay. Kasi bago lang naman eh, no? Kasi mga newbies ang inuuto niyan. Paano kung inuuto? Paano kung inuuto doon yung mga newbies? Okay. Turuan kita paano gamitin yan. Ayan na. So, ibubulgar niya na yung mga diskarte nila. No? So, halatang professional. Sila na mismo yung bumubuking sarili nilang ginagawa. Turuan kita paano gamitin yan, ha? Kasi baka di niya tinuro sa inyo. The main purpose of my FX book is to check for consistency over the years. Tama, I agree with you on this. That's real transparency. Okay, correct.
Hindi yung isang buwan lang pinapakita mo. Okay, it's not about the profits. Ooh, it's not about the profits pala. Ano, it's about commissions. Nadesperado lang yan na may mapakita kasi walang credibility. Nadesperado ako? Desperado ba ako? Desperado ba ako? Ay, nako. Kahit kahit meron akong maipakita or wala akong maipakita, it's not really about me. It's about you guys, yung mga nasunog nyo na account, tapos pinoportray nyo na walang nasunog. Na-invalidate yung mga taong naperwisyo eh. Okay? Kaya nga sabi ko sa last video, kapag ba nilabas ko to, magbabagong buhay na kayo? Hindi rin naman. Kasi pera-pera yan eh. Pera-pera yan. Hindi magmamatter yan na kung nilabas ko yan or hindi. Kasi hindi kayo maapektuhan yan. Sigurado ako nasa buto nyo na yung pagiging ganyan eh. Okay, I will share with you a trick. Oh, may trick pala to, magician. I will share with you a trick. Scammer coaches na nagpapabayad sa courses use. Okay, make 2 accounts sa support or resistance. Ang galing talaga. On one account, open a long position sa gold. On one, open a short. So, sinasabi niya, meron 2 account. So, mag-open daw tayo ng 2 account, no? Tapos, yung isang account, magbabuy ka, tapos yung isang account, magsisell ka. Okay? Yun yung sinasabi niya dito. Open a short. Leave it for a week, and if trending pa, swerte mo sa isang account. Okay, so iwanan mo lang daw ng matagal, no? Hintayin mo na lumaki yung profits ng isang account, laki ng percentage kita niyan, at bahala na kung sunog ang isang account. So parang ganun yung sinasabi niya. So pagka nag-trending daw, yung isa matatalo, yung isa mananalo, yung talong account, hayaan mo na yun. Tapos yung panalong account, yun yung gagawan mo yun ng FX book. Okay, ang galing ah. May natutunan ako sa yung bago ngayon ah. Pwede pala yun. Iba talaga pag professional. Ay, nako. Kita niyan at bahala na yung sunog ang isa. Okay, yung panalo na account, yan ang ilagay mo sa my FX book. Kaching. Okay, so stop muna natin dito, no? Stop muna natin dyan. So, possible, yung sinasabi niya, possible. Kasi, possible talaga yun. Mag-open ka ng 2 account, tapos yung isa buy, yung isa sell. Hayaan mo lang na matalo yung isang account kasi ma-cover naman siya nung isang account. So, parang halos wala ring talo. Kasi yung tinalo dun sa kabila, panalo naman sa kabilang account. Tapos, ngayon, yung panalo na account, yun yung gagawan mo yun ng may FX book. Ang talino. Grabe, pwede pala yun. Okay, kung i-relate natin siya dito sa account ko, take note yung account ko, $30. This is just $30. Ang tanong ko, makakapag-open ka ba ng 10 lots sa $30? Para sabihin mong ang laki ng profits? Possible yun sa isang trade lang. Possible yun, yung sinasabi niya. Possible yun, isang trade lang pwede mong gawin doon. Isang buy, isang sell. Then after doon, dapat magre-reflect na malaki na yung kinita ng account. Sa isang trade, malaking lot size. Ang problema nga, yung account ko $30. Paano ako mag-open ng 10 lots dyan para maramdaman ko yung profit? Sige nga. Bonus lang yan ng broker eh. Nakita nyo na kung gaano ako kahirap. Umaasa lang ako sa bonus. Ay, nako. Tingnan nyo. Possible yan kung isang trade lang. Tama yun. Possible yan kung isang trade lang. Dito, ilang trades na yung na-generate natin? Meron na tayo na-generate na 201 na. Diba? Paano mo explain yun? Ang daming butas doon sa sinabi mo eh. Ina-assume mo kasi yun yung ginawa ko. Malamang kung ikaw, yun ang gagawin mo. Hindi mo matanggap, no? Na layo ng skills natin dalawa.
Mas magaling ka lang sa marketing, mas magaling ka lang sa social media, kasi forte mo yan eh. Galing kayo sa mga networking eh. Ay nako, paano mo gagawin yan dito? $30 nga. Ayan oh, $30. I-refresh pa natin. Oh. Refresh, reload. Hmm. Kung gagawin mo yon first day, tapos yung second close ng account, makikita mo, ang taas na. Parang mag-i-spike yan kasi isang trade lang naman ang sinasabi niya eh. Possible lang yun sa isang trade. Kung multiple trades, malabo kasi hindi naman pwedeng araw-araw panalo ka. Di ba? Pwedeng yung pinanalo mo sa unang trade, mawala lang yun, useless lang yun. So ang sinasabi niya, pagka malaki na yung account, no, mataas na, gawan mo ng my FX book, tapos pitik-pitikin mo na lang. Yun yung sinasabi niya. Di ba? Nahuhuli siya sa sarili niya mantika. Ganun siya katalino. Pagdating sa mga ganitong kalokohan. Ay, nako. O paano mo ngayon na-explain? $30. Paano ako makakapag-open ng malaking lot size sa $30 para maabot ko yung 19%, 19,380%. Hindi lang gain, pati absolute gain. Hindi katulad nyo. Nilalaro nyo yung gain tsaka yung absolute gain. Mga in denial. Huwag na kayong umiyak. Expose na kayo eh. Iiyak pa eh. Palag kayo ng palag eh. $30 oh. Sige nga. Okay. Panindigan natin na halimbawa totoo yung sinasabi mo. Parang pag ikaw kasi nagsasalita, parang andali lang eh. Sige nga, gawin mo nga yan, mag-open ka ng $30, hanap ka ng $30 na bonus. Tapos gawin mo yung sinasabi mo. Tapos, pagka natapatan mo tong 19,380%, tapatan mo lang. No? Pag natapatan mo yan, shutdown ko na yung page ko, mananahimik na ako. Bye-bye guys. Dali. Go. Tapatan mo lang. Kasi ang iniiyak mo, yung pinaghirapan nyo ng 5 years, no, 5 years na kasi 2 months na lang, 5 years na eh. Yung pinaghirapan nyo na 5 years dito sa Izanagi 2, ayan o, refresh natin. Yeah, 15% lang. Di ba? Ang laking kainsultuhan nyo sa inyo. Kasi huli na kayo. Huli na kayo 15% for 5 years. Di ba? Talo pa kayo sa inflation. Ay. Again, this is just for credibility guys. Itong account na to, pinipitik-pitik na lang nila yan. Kaya tingnan nyo, ngayong araw, one trades na lang yan. Pitik-pitik na lang yan. For credibility na lang yan. Pero ang totoong kinita lang yan, 15%. Naka-buffer lang yan sa deposits. Isipin nyo, ilan yung capital nito, yung nakarack natin sa previous video. Ni-reverse natin yung capital para malaman natin kung ilan to. Nasa 56,000 para lang sa 15%. Ang laki ng buying power nyo ha. Ang laki ng buying power nyo. Ang dami nyo pwedeng magawa doon. Pero 15% lang yung kinita nyo. Nakakaya naman sa akin. Na $30 lang. Bonus pa. Isipin nyo, yung nagpatiklop sa inyo, bonus pa. $30, wala akong nilabas na pera. Tapos ngayon, bigla kayo maglalabas ng video. Ay, nako. Pa-playing victim na naman kayo. Ay, nako. Pero, dito sa last video nila na ginawa, which is eto. Inamin nila na nakabili sila ng sports car through commissions. Eto nga 32 million pesos in 7 months. Isipin nyo, commissions yan. Commissions lang yan, guys. Sa kanya na mismo nang galing. Panoorin nyo tong video na to. Nahuhuli siya sa sarili niyang mantika. Through commissions lang yan. Hindi po galing yan sa profits ng trading. Isipin mo kung merong puso to, kung merong puso talaga to, during na nagkakaipitan sila,
yung mga copiers niya, dapat at least binawasan niya man lang yung 25% na fee doon sa mga trades. Ginawa naman lang, at least, parang consideration lang, okay guys, bawasan muna natin yung fee from 25, gawin natin at least 10 or 5% para at least hindi mabawasan yung mga equity nyo. Di ba? Talaga meron siyang concern doon sa copiers niya. Kasi siya rin naman na may kasalanan eh. Bakit ganun yung nangyari sa account? Di ba? Pwede niyo sabihin, oh guys, pasensya na muna, medyo nagkakaroon tayo ng drawdown and para at least hindi mahirapan ng lahat, bawasan natin yung fee from 25%, gawin nating at least 5% para yung mga bala nyo hindi na mabawasan. Yung equity nyo hindi na mabawasan. Pwede niyang gawin yun. Bakit hindi niya ginawa? Kasi ang priority niya, commissions. Siya na mismo yung umamin. 32 million pesos in 7 months. Sila na mismo yung umamin. Di ba? Kawawa. Tapos pag pinanood nyo tong video na to, hindi ko na siya i-play kasi 8 minutes sayang ng oras, no? Pag pinanood nyo tong video na to, ang nakakabilib kasi parang accomplishment pa yung nangyari. Parang accomplishment, parang walang nasunugan, parang walang umiyak. So, ang sakit nun. Kung ikaw yung tao na nasunugan, tapos panonoorin mo to, parang hindi ka nag-e-exist ngayon. Na-invalidate lahat yun. Di ba? Parang sinabi niya, okay, panalo pa rin tayo. Parang yung pinoproject niya dito. Asan ba yun? Meron siyang pinoproject dyan na overall, panalo pa rin. O, a big win. Ayan o. Ayan, panalo. Tapos isang buwan, talo. Parang overall, panalo pa rin. Siya lang yun. Siya lang yung panalo. Pero yung copier, hindi talaga. Di ba? Siya lang yung merong road to Ferrari. Yung mga copier, road to Ferrero. Ay, road to Cariton. Road to Cariton, yung mga copier. Tingnan nyo dito. Tingnan natin ha. Ito hindi to invento kasi sa kanya to eh. Public to. Tingnan natin ha. Balance profit. Ito. Ayan o, ang linaw. Okay? Explain ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. No? Kasi hindi denial siya na walang nasunog. So dito sa video na to, sinabi niya on base capital na $500. Okay, sige, consider natin yung $500. Road to Ferrari. Okay? $500. Pero, makikita nyo, yung deposits, hindi naman $500. Binuffer game yan. Ibig sabihin, pag nagkakaipitan, which is nagkaipitan nga last week, buffer sila ng buffer game. Top up. No? Yun yung pinapag-top up niya yung mga copier. Mag-top up kayo. At least 25%. Siya na mismo yung nagsabi niyan. Nandyan lang yan sa mga past video ko. No? 28,000. Paano mo sasabihin based on $500 capital yan? Ay, nako. Grabe. Sige. Tingnan nyo guys ha. Overall, profits pa naman talaga siya. Kasi kung ito yung pagbabasehan natin. 0, kumita pa rin siya ng 3-4. No? Ang problema, kung ikaw yung copier, no, na nagsimula mag-copy, tatapatan natin yan dito. 3-4. So, September 5. Kung ikaw yung nag-copy dito sa kanya, September 6 onwards, wala na, talo ka na. Talo ka na dyan. Lalo na kung dito. Let's say, during this time, dito ka nag-start mag-copy. October. Yan, October 4. Talo ka na. Kasi ang binagsak ng account, ang laki. 3-4 na lang yung natira. During this time, nasa 7K pa. So, more than half. Diba? Paano kung dito ka pa nagkopya? Isipin mo ilang buffer yung kailangan mo para makasurvive dito sa drop na to. Galing dito, 9.2. Kung $500 yung capital mo, kasi yun yung minimum nila. Ilang $500 yung kailangan mo i-top up para masurvive mo yung 9.2
minus 3.4. Ilan? Di ba? Common sense. Tapos sasabihin nila walang top up na nangyari, hindi kami nag-encourage na mag-top up, ang daming ebidensya sa kanila na mismo nanggaling. Di ba? Oh. Tama yung sinabi niya na overall profits pa rin sila. No? Kasi nga, kung ito yung pagbabasihan, yan, galing dito, papunta dito. Oh. So ito lang yung 15% na nawala ngayon, tinapatan niya lang yung dito. So meron pa rin siyang kita dito. Paano naman yung hindi nag-start dito? Kawawa. Kawawa. During this time, kunti pa lang naman yung copier niya. Dumami lang yan dito. Di ba? Kayo lang yung overall profits pa rin. Ayan o, meron pa kayong 12%. Pero yung mga nag-start dito mag-copy, wala na. Nakailang top up na sila. May mga nag-top up na dyan, sunog pa rin. Isipin nyo, galing sa 9.2, binagsak 3.4. Oh, ilang 500 yung kailangan mo itapal dun sa 500 mo na capital. Di ba? Patay na. Oh, aside dito, kumita na sila sa commissions. No? Commissions, IB commissions, tapos dito pa sa management fee ng social platform, 25%. Hindi nila pwedeng i-deny na walang IB. Merong IB, merong management fee sa social platform. Ang dami nilang pinagkakitaan. Number 1, BPS. BPS rent, 500 pesos per user. Nasa 1,400 plus yung users nila. So kumikita sila monthly, 700,000 plus. Sa BPS pa lang yun. Pangalawa, sa IB, commissions. So pag tinignan nyo, financial freedom, 96,000, bawasan mo ng 500 na capital. Which is, inexplain niya rin yan dito. Siya mismo ang nag-explain yan. 96,000, commissions pa lang yun. Kung apat, sabi niya dito meron silang apat na broker. I-times 4 mo na lang. Kaya nakuha niya yung 32 million commissions. Di ba? So, ang nangyayari niyan kasi, may copier through BPS. Tapos, mayroong copier through social platform. So, yung mga social platform, yun yung merong management fee. Kasi, anyone can copy through that social platform. Hindi kailangan under sa IB. Pero yung mga nandun sa BPS, nagre-rent ng BPS, yun yung required sa IB. Hindi nyo pwedeng i-deny yan kasi nandun mismo yan sa instruction file nyo sa Excel. Ay, nako. Kayo rin mismo yung nagpapauli sa sarili nyo eh. Etong lahat ng binabato ko sa inyo, galing lang din to sa inyo. Ay, nako. Talaga naman. Pahupa muna, no? Stressful. Stressful na itsura mo dito, oh. Ay, nako. Ay, financial freedom, road to Ferrari. Gets nyo, guys? So, huwag kayong maniwala pagka sinabi nilang walang nasunog. Paano naman yung mga pumasok dito? Kawawa. Kawawa. Next year, babalik sila. Marami na namang newbies, no? Dadaanan yung mga video nila. Road to Mustang, road to Ferrari. Lahat puro accomplishment. Pero, kung hindi mag-due diligence yung mga newbie na yun, another cycle na naman. Kawawa na naman. Di ba? But, pasalamat sila kung nandyan pa ako next year. Aray ko. Ay, ewan ko sa inyo. Pera nyo yan. Bahala kayo. Kulit nyo. Ay, nako. Panoorin nyo na lang to kasi mahaba eh. 8 minutes eh. Panoorin nyo na lang yan. Nakikringe kasi ako panoorin. Sabi, believe ako eh. The nerve, no? Kung saan kinukuha yung kapal na mukha. Parang accomplishment kasi yung dating eh. Parang wala nasunog. Parang alam mo yun. Ay, nako.
wala silang ano, wala silang magandang response nung nilabas ko tong Panampal Port. Kasi isipin nyo, $30 lang yan. Bonus pa, wala akong nilabas na totoong pera. Pero tinaob ko agad lahat ng profits nila na 15% sa loob ng 5 years. Oras lang yan, no? Ilang araw? 20 days. Wala na. Oh, kahit pitik-pitikin ko na lang ngayon, yung sinasabi niyang longevity, yung basihan. Di ba? Yung sabi niya dito eh, sa isang message niya. Longevity daw ang basihan. Longevity. No? Isipin nyo, kung longevity ang basihan, bakit ang dami nyo yung sunugan na copier? Bakit? Kasi nga, wala talaga kayong skills. Wala talaga kayong skills. Isipin nyo yung computation na lang ng lot size, hindi nyo alam eh. Kasi dito ina-assume nyo na kaya ko mag-open ng 10 lots. Hayaan ko lang kung alin yung manalo matalo. Ang tanong, meron bang broker na papayag na meron noong dalawang $30 bonus? O ngayon sasagot, pwede ka naman mag-open ng isang broker na merong $30 bonus, tapos yung isang broker, another $30 bonus. Pwede yun. Okay, sige. Lusot tayo doon. Again, babalik tayo doon sa sinasabi mo. Kaya ko bang mag-open ng 5 lots, 10 lots sa $30 para masabi mo na i-hold mo lang for a week kung alin yung manalo? One trade lang yung sinasabi mo. Ito, 201 trades na. Di ba? Ito, pitik-pitikin ko na lang to. Paabutin ko ng 5 years. Kaya ko. Taob na agad lahat. Ngayon pa lang taob na lahat ng performance nyo. Pag sama-samahan nyo yung FX book nyo, hindi pa rin papalagyan dito. Talo pa rin yung percentage. Eh, ang laki naman ng drawdown mo, 89%. Sa akin, mababa lang. Tingnan natin. Nasa isa nagi muna. Sa akin, 39.7 o 40% or 39 na lang. 39 na lang. Sige, tingnan natin 39 calculator. Sa 39% na drawdown, no? Yung 15% mo, 15.67 divide 5 years. So, per year, kumikita ka ng 3%. Per year yon, okay? Sa 40%, sa 39% na drawdown. Dapat tapatan mo ako eh, kasi 1 month pa lang ako. So, i-divide pa natin to sa 12 months. Wala pa nga akong 1 month eh. Ano pa lang ako, 20 days. So, ito na yung monthly mo nakita. Monthly mo nakita yan. I-divide natin sa 30 days. Tapos, i-times natin sa 20 days. So, yung pinagmamalaki mo, 0.17%. 0.17%. Nasundan nyo guys, ulitin ko 15.67 divide 5 years. Kasi wala na to, sarado na to, mag-open sila January na daw, sabi niya. So, sarado talaga to from 2021 to 2025. Sila naman na nag-claim 5 years na, going 5 years. So, i-divide na natin 5 years. So, 3% per annum. I-divide natin sa 365 days para makuha natin yung per day. 0.008 times 20 days para matapatan nila yung $30 ko. 0.17 lang sa loob ng 20 days. I-versus mo naman yan dun sa 19,000% ko. Ay, nako. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Pinagmamalaki itong 0.17%. Tapos, 39% na drawdown. Ay, no. Oh, ilan yung 39% na drawdown sa 0.17? Ang laki. Isipin nyo, nag-expose kayo ng 39% para sa 0.17 na profits. Samantalang ako,
Nag-expose ako ng 89% para sa 19,000. Ilan nga sabi nyo? 380%. Kahit ibalato ko na to sa inyo na 27% yung butal, at least madagdagan man lang sa inyo. Hirap na hirap kayo. Ay, no. Ewan ko sa inyo. Ay, love trip. Kaya ayaw kong ilabas to eh. Kasi, wala na. Nilabas ko na to. So, yung mga susunod ko na titirahin, wala na. Wala nang papalag. Ay. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Sige guys, yun lang muna, no? Ulit-ulit na lang tayo dito. Kahit ano namang, kahit anong diin ko dito, hindi na mababago yung mga taong yan kasi ganyan na talaga yan, no? Pinaka best way na lang natin gawin ngayon is raise awareness talaga, no? Para mas maraming ma-inform, no? I'm a willing sacrifice talaga na mas maraming magalit kung in exchange naman is mas maraming magiging aware, no, sa mga ganitong sistema, no? So okay lang 'yun. Accepted ko 'yun na marami talaga magagalit. Normally naman yung mga galit sa akin, it's either mga coaches, yung mga IB, mga nag-EA, mga nagka-copy trader. Yan, karamihan nandyan lahat. Yung mga nagpo-Ponzi scheme, yan ang mga galit sa akin. Okay lang, walang problema. Matagal ko nang tinanggap yan. I'm a willing sacrifice for that. Ay, no. Ay. Maraming mga galing dyan mag-explain. Kahit ano pa yan, technical, fundamentals. Pero pagka hinanapan mo ng showport yan, ibablock kayo. 2 words lang yan, showport, no? Pero pwedeng magbago yung mood niyan pagka narinig yan sa'yo. Ay. Isipin nyo, kung wala kang skills, paano mo mapapaabot yan ng ganyan? Ano yan, chamba? 201 trades? Kung isang trades lang yan, pwede. Yung sinasabi mo, na mag-open ka lang ng malaki. Pwede yun. Ito, $30. Common sense. Isipin mo, hindi mo nga naisip yun. Ibig sabihin, kahit sa computation ng margin use, leverage, hindi mo pa rin nakuha yun. Pinakitaan na kita ng computation last time. Sa previous video ko. Di ba? I-compute natin yung accomplishment nyo. Izanagi 2. 15.67% sa loob ng 5 years. Okay? Balik tayo sa calculator. 15.67% divide 5. So, 3%. 3.134 per year. No? Ngayon, i-divide natin siya dito sa 19,380. 19,380.27 divide per year nung isagani 2, which is 3.134. So, ibig sabihin, aabutin kayo ng 6,183 years para lang matapatan tong ginawa ko ng 20 days. Sorry. Hindi ko napigilan. Aabutin kayo ng 6,183 years. Ulitin natin, baka may typo eh. 15.67. 5 years, okay. 15.67 divide 5 years.
So, ang per year nila is 3%. 3.134. I-divide natin siya dito sa performance ko. 19,380% 0.27. Divide 3.134. Sorry yan talaga yung lumabas. Tinatry ko sanang ulitin. Baka may pag-asa pa na mabagi ko. sorry yan talaga. Yan talaga yung lumabas. So, pasensya na kayo. 6,183 years. Para matapatan nyo yung ginawa ko. Ibig sabihin, kahit ilang generation ilang generation yung kailangan. Tupat yan. Ay. Ay, nako. I-divide mo na lang sa 80. 80. Sabihin na natin 90. 90 yung lifespan, no? Which is 70 to 80 na ngayon eh. Pero consider na lang natin 100 para favored pa rin sa inyo. So 100 ang lifespan bawat tao. So ibig sabihin 61 generations. 61 generations nyo ang kailangan para tumapat dito. Hindi na ako makapaghintay ng ganun katagal. Aray ko. Ewan ko sa inyo. Sige na nga, tulog na ako. Good night guys, no. Pagka may tanong kayo, message lang kayo. Huwag kayong mahiya, no. Pagka may mga questions or anything na alam ko, hopefully makatulong. Kung hindi ko naman alam, pagtsagaan natin yung internet, hanapin natin yung sagot, no. So more peeps to everyone. God bless and ingats, no, sa mga flowery words. God bless guys. Bye-bye.